Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umagang ito, ang ating mensahe ay pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia. At sa umagang ito, tayo ay dadako na sa ika-4 na kabanata. Maulit nga nating sinabi na ang sulat na ito ay ang paghihimok ni Pablo sa mga taga-Galacia upang sila'y maligtas mula sa pagtalikod sa tunay na ebanghelyo. Ang mga taga-Galacia ay isang iglesia na pinangaralan ni Pablo na tumanggap sa tunay na ebanghelyo, ngunit dahil sa impluwensya ng mga bulaang pagtuturo ay sila'y handa ng tumalikod sa tunay na ebanghelyo. Kanila nang tatalikuran ng kanilang ebanghelyong pinanampalatayanan at sila'y naniniwala na ito ang tamang gawin, na ito ang naaayon na dapat gawin ayon sa kanilang pag-unawa sa lumang tipan. So ito ay hindi pagtalikod na parang napagod lamang sila sa Christianity, kundi tingin nila ito ang tamang next step, ito ang dapat na kailangan na gawin ng mga mananampalataya at sa kanilang sinserong kagustuhan na papurihan ng Diyos, tingin nila ito ang dapat nilang gawin ay sumunod doon sa tinuturo ng mga Judaizers. At kaya nga ating magandang patuloy na pag-aralan ang aklat na ito, bagamat tayo masabi natin na naiiba sa kalagayan ng iglesyang ito, ay makukuha natin ang mga katuruan na magpapatibay sa ating pananampalataya sa tunay na ebanghelyo na tanging nakapagliligtas. Atin ngang basahin ang talata na ating pag-aaralan sa umagang ito, Galatians chapter 4, at sa umagang ito ang ating babasahin ay mula verse 1 hanggang 11. Galatians chapter 4 verse 1 to 11, babasahin ko po mula sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by his father. In the same way also, when we were children, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Formerly, when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God's. But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? You observe days and months and seasons and years. I am afraid I may have labored over you in vain. Ito po ang salita ng Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami ay namamangha sa iyong biyaya na nagliligtas sa mga makasalanan na sumampalataya sa inyo. Sa amin ngang kahinaan, Panginoon, ay ang iyong pangako ng kaligtasan ay aming napagdududahan, hindi pinaniniwalaan at hindi namin makita ito na totoo. Maging sa mga panahon na nagbabasa na kami ng salita ng Diyos, hindi pa rin namin maunawaan ng lubusan ang lalim ng iyong pag-ibig at biyaya. Papasalamat nga kami sa panahong ito na aming bubuksan ang inyong salita at hinihiling namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng pangangaral na ito na aming tatanggapin ay mapagliwanag sa amin ang katotohanan ng Ebanghelyo, ang hiwaga ng iyong biyaya, na sana ay sa pamamagitan ng pangangaral ay maitanim nga sa aming puso ang pagkamangha sa iyong biyayang nagliligtas upang sa gayon ay sa lahat ng aming araw ay mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban ng may pasasalamat. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang Ebanghelyo ng Diyos, ayon nga sa title ng isang magandang libro na i-recommend ko ay World Tilting. Ito ang title ng isang libro ni Dan Phillips, bagamat hindi siya reformed na confessional reform. Isa itong magandang pagpapaliwanag kung ano ang Ebanghelyo. At ang ginawa niyang title ay World Tilting Gospel. Ang Ebanghelyo ay nagbabaliktad ng ating mundo. At makikita natin ito una nung si Martin Luther ay naisariwa sa kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos kung ano ang tunay na Ebanghelyo. Ito nga ay naguluhan ang lahat ng tao sapagkat sa kanilang isip parang baligtad. Kung tayo ay sabihan ngayon na tayo ay haharap na sa paghukom ng Diyos, ano ang ating ipapangamba? Hindi ba ang maiisip natin ay, naku, ang dami ko pang kasalanan. Naku, makikita ng Diyos ang aking kasalanan, baka kailangan ko pang ayusin ang aking sarili. Ngayon nakahatulan niya na ako. Pero isang naging kilalang kasabihan ni Martin Luther nung panahon ng Reformation, sabi niya, sa harap ng paghukom ng Diyos, ang inyong ipangamba ay hindi ang inyong mga kasalanan, kundi ang inyong mabubuting gawa. Kung ikaw ay haharap sa paghukom ng Diyos, ang iyong ipangamba ay hindi ang inyong mga kasalanan, kundi ang inyong mabubuting gawa. Kapag ikaw ay haharap sa Diyos at ipapakita mo sa Kanya ang iyong mabuting gawa, mas lalo ka pang mahahatulan ng pagmamataas, mas lalo ka pang hahatulan at hindi makakatanggap ng kapatawaran. Sapagkat sa harap ng paghahatol ng Diyos, maging sa lumang tipan, ikinikilala, if you, O Lord, mark iniquity, who can stand? Walang ibang makakatayo sa harap ng Diyos, kundi ang matuwid, banal, at iyon ay si Hesukristo lamang. Noon din sa panahon ni Pablo, ay makikita natin kahit dito sa sulat niya, na mukhang ito ay baligtad sa karaniwang pag-iisip ng karaniwang tao. Ngayon din sa pangangaral ng Ebanghelyo, ang ating ipinapangamba ay baka kung tayo ay masyadong mag-emphasize ng grace, ng biyaya ng Diyos, ng kanyang pagpapatawad, baka ang mga sumampalataya dito ay hindi na ganahan na gumawa ng mabuti. Baka isipin nila na hindi na kailangan gumawa pa ng pagtupad sa batas. Ngunit dito, kung babasahin natin mula verse 8, ang pinapangamba ni Pablo ay na gusto pa nilang gumawa. Gusto nilang dagdagan ng pagtupad ng batas ang kanilang ihaharap sa Diyos. At parang ang nangyari, yung pagtupad nila ng batas ang ikinakatakot ni Pablo. Bakit nyo ginagawa yan? Sabi, formerly when you did not know God, you were enslaved to those that by nature are not God. So nilalarawan niya yung buhay ng mga taga-Galasya, ng mga hentil, na sila ay sumasamba sa mga hindi naman tunay na Diyos. So nung panahon nila na hindi pa kumakalat ang Ebanghelyo, ang karamihan ng tao ay sumasamba sa langit, sumasamba sa bituin, sa buwan, sa bundok, sa puno, sa mga hayop na kinatatakutan nila. So ito ang mga kung ano-anong nakikita nila na tinuturing nilang siguro mas malaki sa kanila, mas malakas sa kanila, kaya sinasamba nila at kinikilala nilang mga Diyos-Diyosan. At yun nga ay nilarawan ni Pablo na being enslaved to those by nature are not gods. Pero sila nga ay nakatanggap ng tunay na Ebanghelyo, now that you have come to know God, or rather to be known by God. Sila ay pinangaralan ni Pablo at sila ay nakakilala sa tunay na Diyos at sila rin ay binilang nga ng Diyos na kanyang mga anak sa kanilang pananampalataya. Pero sabi sa kanila ni Pablo, at ito ang kanilang ginagawa na ngayon, how can you turn back again to the weak and worthless elementary principles of the world, whose slaves you want to be once more? Ngayon, tandaan natin na ang nangyayari dito ay hindi naman na pagkatapos nilang sumampalataya, naisip nila, balikan ko kaya yung aking pagsamba doon sa puno, yung pagsamba doon sa mga bituin, yung pagsamba doon sa bundok. Hindi yun ang nakikita ni Pablo na kanilang pagbalik
sa elementary spirits na kanyang tinatawag. Ang sinabi niya ay, at ito nga na pag-aaralan na natin sa sulat na ito, na may mga Judaizers, mga nagtuturo na ang kailangan sa lumang tipan, ang hinihingi ng Diyos sa lumang tipan ay kailangang sundin ng mga mananampalataya. So ito na ang nangyayari, you observe days and months and seasons and years. So hindi sila pabalik sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sila ay na naniniwala doon sa katuroan na para sila ay matanggap na anak ng Diyos, kailangan nila ngayong tupdin yung nakikitang mga kautusan at mga batas sa Old Testament. At para sabi ni Pablo, ito daw ay kinatatakot niya that I may have labored over you in vain. So, itong pagbalik sa Old Testament religion doon sa paraan ng Judaismo ay tinatawag ni Pablong pagpapaalipin muli na tulad din ng kanilang dating pagkakaalipin sa mga Diyos-Diyosan. So ganito ang pananaw ni Pablo sa pagdadagdag ng iyong mabuting gawa para iharap sa paghuhukom ng Diyos. Ito ay pagpapaalipin muli sa elementary principles of the world. Bakit ganito ang pag-iisip ni Pablo at bakit siguro na naramdaman nyo din na parang ibang-iba ito sa aking sariling pag-unawa? Hindi ba ang pagtupad ng batas ng Diyos ay mabuti? Hindi pa ang pagsunod sa kanyang mga kautusan ay tama namang gawin? Ano ang hindi natin nauunawaan na nakikita ni Pablo kaya't meron siyang ganitong pag-unawa tungkol sa batas at sa ebanghelyo? Ito ang maaari nating makuha doon sa verses 1 to 7. At dito makikita natin na ang nagpagkakamali ng mga taga-Galacia na kanilang ikinalilito ay una, hindi nila nakikita ang pagkakaiba ng pagiging alipin at pagiging anak. Ito ang dalawang tema na lumalabas dito sa kanyang argumento. Tinatawag niya ang Israel na noong panahon ng lumang tipan ay hindi daw naiiba sa pagiging alipin. It was no different from being a slave. At later on, kanyang ipapaliwanag naman kung ano ang pribilehiyo ng mga anak. So ang nangyayari siguro, habang sila ay sumampalataya na at ang pangako ng Diyos, ang lahat ng sumampalataya ay ibinibilang niyang kanyang anak. Ngayong sila'y anak na, tingin nila ang kailangan nilang gawin ay pumunta doon sa kung ano ang nakikita nilang gawain noong lumang tipan. At ito yung tinuturo sa kanila ng mga Judaizers. So ang nangyari, tingin nila yung Old Testament Israel ay yung pagiging anak ng Diyos. So, di ba, ang gusto naman nila talaga ay sumampalataya sila sa ebanghelyo dahil gusto nga nilang mamuhay bilang anak ng Diyos. Gusto nila yung ganung kaligayahan. Pero sila ay nalinlang, sila ay naloko at nakumbinsi na ang pagiging anak ng Diyos, ang susunod na step ay ito nga, pumunta ka doon sa relihiyon na matututunan mo sa lumang tipan at kailangan mo ngayong maging Hudyo. Kailangan mo magpasailalim sa pagpapatuli, sundin yung lahat ng mga seremonya na nandoon, sundin yung mga iba pang kautusan at mamuhay na ayon doon sa prinsipyo na kailangan mo sundin ang batas upang ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. So yung kalagayan na yun para sa kanila ay tingin nila yun ang next step para sa mga anak ng Diyos. Ngayon pinapaliwanag ni Pablo, ito ay actually pagkaalipin. At ang isa naman pang mali sa kanilang pag-unawa ay para bang ngayon na sila'y anak na, ay siguro hindi pa nila matanggap talaga kung na dahil nga sila'y dating mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, siguro hindi nila mayakap ng lubusan ang kanilang pribilehiyo bilang anak. At siguro kung sila ngayon ay pangaralan nitong mga Judaizers na ito ang kanilang mga kailangang gawin upang maging katanggap-tanggap at kaibig-ibig sa harap ng Diyos, sila'y nakukumbinsi nga na tama lang na ito ang ginagawa ng mga anak ng Diyos. So nakikita natin na may kulang silang pag-unawa
kung gaano kasahol ang pagkaalipin ng Israel at kung gaano kasagana ang kanilang pagiging anak bilang mga mananampalataya. So tingnan natin dito sa verses 1 to 7 ngayon kung paano na ipaliwanag ni Pablo at pinag-iiba kung ano ang relasyon ng pagiging alipin at pagiging anak. Ang unang ipinaliwanag ni Pablo ay tungkol sa pagiging alipin dahil nga marahil noong panahon ng nasinulat ito ay ang paniniwala kasi ang Galatia, sulat sa mga taga-Galatia, ay isa siguro sa mga pinakaunang sinulat sa Bagong Tipan. So, kung ito ang pinakauna, ibig sabihin ng panahon na yon ay lumang tipan lang talaga ang hawak ng lahat ng tao. At ang mangyayari, kung kailangan nilang pag-aralan ng salita ng Diyos, ang meron lang silang maliwanag na nakasulat ay ang lumang tipan. At madami ding mga influential na Judaizers na yung mga unang na-convert supposedly to Christianity na napangaralan ng Ebanghelyo, dating mga Hudyo. Yun yung mga pinangaralan ni Pedro, yung mga unang apostol ay nangaral sa Jerusalem at ang unang mga na-convert bali ay ilang mga Hudyo. So, sa ganitong paraan ay parang may malakas na impluensya ang Judaism at totoo naman na nagsimula talaga ang Christianity from a Jew na si Jesucristo mismo. So, sa kanilang pag-unawa, kailangan nga nilang pumunta doon. Ito ang natural na paglago ngayon na ako'y sumampalataya na ang kailangan kong sunod na gawin ay sundin yung mga makikita ko doon sa lumang tipan. Parang sinasabi ng mga Judaizers sa kanila ay na ngayon na kayo'y sumali na dito sa aming school of thought, bagong school, at pwede na kayong gumraduate ng kindergarten na yung inyong pananampalataya, yan yung simula lamang. Pero kailangan yung lumago, kailangan yung mag-advance at ang next step, ang graduate school of Christianity, of faith, ay ang pag-aaral ng batas ng Diyos sa lumang tipan at ang pagsunod dito. Pero sinasabi ni Pablo na baliktad. Actually, yung lumang tipan, yun yung kindergarten, yun yung pagkabata. So ito ang kanyang ginamit na analogy. Meron daw isang tagapagmana na heir at habang siya'y bata pa, ay hindi siya naiiba sa isang alipin. Ngayon, nangyayari ito nung sinaunang panahon, lalo na sa mga hari. Halimbawa, ito yung pinaka-extreme case siguro, na kasi ang succession ng monarchy ay kung sino man yung anak ng hari, siya yung papalit na magiging king of the whole nation. Pero minsan nangyayari na yung hari ay namamatay ng maaga, so nagiging king ngayon ay batang-bata pa. So pwedeng mangyari na magiging king yung anak niya ng 7 years old pa lamang, 8 years old pa lang. Pero hindi naman nila itong sensible naman yung mga officers of the court at yung buong bayan na hindi biglang susunod sa lahat ng sasabihin ng 7-year-old na biglang kanilang hari. So ang mangyayari ay merong mga ministers na ibang mangunguna doon sa bansa at meron lang isang hari. At ang nangyayari, siya ay tinatawag minsan na puppet king. Kasi nga, hindi naman siya yung tunay na may kapangyarihan. Siya lang yung nakaupo dun sa trono. Pero dahil 7 years old pa lamang siya o 8 years old, wala pa naman talaga siyang alam sa pamamalakad ng gobyerno. So ang mangyayari, ang tunay na mga may kapangyarihan doon sa gobyerno ay yung kanyang mga advisors, yung mga officers, na sila ang nagbabantay sa kanya. So ito yung sinasabi ni Pablo na kalagayan daw ng Israel nung panahon ng lumang tipan. Noon nga sa nakaraang talata ay sinasabi ni Pablo na ang pagiging nasa ilalim ng batas ay pagiging isang bihag, pagiging isang bilanggo. Ito daw ay hindi makagalaw, walang kahit anong kalayaan. Siguro merong tututol doon na hindi ba ang Israel nga ay ang anak ng Diyos, ang bayan na kanyang pinili at tinuturing nga sila na iba sa lahat ng ibang bayan.
At ang kanilang pagkakaiba ay nagpakilala ang Diyos sa kanila at ibinigay sa kanila ang batas. Itinuro sa kanila kung paano mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Sa kanila ibinigay ang pagpapahayag kung paano siya sambahin ng tama, kaya't sila ang nakalalamang, ang bayan ng Israel. Sinasabi ngayon ni Pablo, oo, totoo naman na sila nga ang anak ng Diyos. Sila ang tunay na tagapagmana. Pero noong panahon ng lumang tipan, para silang mga bata pa. Kaya sila inilagay sa ilalim ng batas. So, yung kalagayan na yun, hindi yun yung tugatog ng pagiging anak ng Diyos. Yun ay panimulain pa lamang. Yun ay pagkabata pa lamang ng iglesia ng Diyos at naghihintay na siya'y mapunta sa tamang edad para siya ay mapalaya at bigyan ng tunay na kaligtasan, hindi naman sa walang kaligtasan nung lumang tipan or na nung lumang tipan ay ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng batas. Hindi po kahit kailan nangyari yun, pero ito ay hindi na ipinapagliwanag pa nung panahon ng lumang tipan. So ang tawag doon ay na they were an heir, yung Israel in Old Testament, but they were still a child and no different from a slave. Dahil nga sila ay pinailalim sa guardians and managers until the date set by his father. So yung tinutukoy dito na sa analogy niya that they were under guardians and managers, ay binanggit na doon sa nakaraang paragraph na yung law was our guardian. So ito yung nagbabantay at pumipigil doon sa Israel nung sila ay bata pa lamang. Noong tayo'y bata pa, or nung ako'y bata pa, ay ako'y may mga kailangan sundin na mga rules na alam ko naman ngayon ay hindi naman talaga meant na kailangan ko yung gawin buong buhay ko. So, nung bata ako, kailangan meron akong school uniform kapag papasok ako sa school at yun lang ang dapat kong suot. Nung bata ako, tinuro sa akin na ang disenteng gupit ay 2x3, di ba? So, yun ang mga rules na itinuturo sa atin noong bata pa tayo. Ituturo din sa atin na ang mga bata ay dapat natutulog na ng 9 o'clock at yung mga iba pang rules na dapat ay kung ikaw ay maging suwail or pasaway ay makakatanggap ka ng pagpapalo mula sa iyong magulang. So itong ganitong mga kalakaran, ganitong mga rules ay para sa mga bata at hindi natin ini-expect na naniniwala pa rin ang isang adult na ang tamang gupit lamang ay 2x3, ang tamang pagtulog ay 9 o'clock at hindi pwede lumampas kahit kailan na ito ay masama or makasalanan na hindi ka matulog ng ganung oras. So yung mga ganitong klaseng mga kautusan ay parang training wheels na kailangan mong kalakihan. At ganun ang sinasabi ni Pablo tungkol sa batas ng Diyos na ito ay elementary principles, elementary doctrines. Ito ay ginamit din sa Colossians 2 na term at ganun din sa Hebrews 5 hanggang 6 dun sa transition na tinatawag itong yung pagkapa sa ilalim sa mga regulations, sa mga ganitong strict rules ay elementary doctrines na ito ay yung pasimulain pa lamang, the ABCs. Ngayon, ang dating nga ng pinapangaral ng Judaizers ay na ito daw ang graduate school na kailangan mong puntahan pagkatapos mong magsimula sa pananampalataya. Pero pinapaliwanag nga ni Pablo, baligtad. Yan ang kindergarten na hindi mo na kailangang balikan kung ikaw ay nakaabot na sa pananampalataya. Ang batas noon ay binigay lamang upang ihanda ang pagdating ng ebanghelyo sa pamamagitan ni Kristo ng pananampalataya at hindi ito the way na kailangang yun yung mas advanced na paraan ng ating pananampalataya. Ito nga ay isang nagpapaliwanag kung bakit ilan sa mga kautusan sa Old Testament ay malaya na tayong wag sundin. Isa ito minsan sa mga
akusasyon ng mga hindi mananampalataya na hindi daw naman natin talaga sinusunod yung mga kautusan sa Biblia. Sabi natin na kinikilala natin ang Biblia na salita ng Diyos. Pero sabi nga may napanood ako dating isang interview ng mga hindi mananampalataya na mga Pilipino, may ganung YouTube channel, na nag-uusap-usap sila para ipaliwanag kung paano sila paano sila tumalikod sa relihiyon na kanilang kinalakihan. At ang sabi nila, kaya ako tumalikod kasi nagbasa ako ng Biblia. Nung makita ko kung ano yung actually sinasabi doon na hindi tinuturo sa amin, na parang ini-ignore lang ng mga Christians, tingin ko hindi talaga to dapat sundin. So, meron actually isang libro noong 2007 na sinulat ng isang hindi rin mananampalataya, isang journalist sa New York. Ang title ay The Year of Living Biblically. At ang isang kanyang malokong proyekto, ito ang kanyang pangalawang libro. Ang nauna niyang libro ay The Know-It-All. So sa The Know-It-All, yung kanyang libro na yon ay, ang ginawa niya ay sa isang buong taon, binasa niya ang buong encyclopedia, Britannica Encyclopedia. Tapos gusto lang niyang gumawa ng isang sensational na story na kita nyo, inaral ko ang lahat ng nasa loob ng encyclopedia. Isa itong magandang PR stunt na para maipakita ang isang katawa-tawa lamang na aklat. At yun ang kanyang naisip na sunod gawin ay isang buong taon na sabi niya siya daw ay mamumuhay na biblical. At sa kanyang paliwanag doon sa introduction, ang gagawin daw niya ay siseryosohin kong ang lahat ng makikita kong kautusan sa Bible. So bago siya simulan ito ay talagang for 3 months ay pinag-aralan niya lang ang lahat ng kautusan, gumawa siya ng listahan. At sinabi niya, isa sa mga pinoint out niya sa kanyang introduction ay na dahil inuutos dito na yung mga damit, dapat di ka mag-mix ng fibers. So, nangyari noon sa buong taon na ginagawa niya itong katuwaan na ito, ay meron siyang kakaibang suot na pinagtatawanan siya pag naglalakad siya sa daan. Maliban doon, nagpatubo siya ng balbas kasi meron din ganung mga sinasabi na hindi mo dapat ito iahitin. So, nagpatubo siya ng balbas. At yung isa sa mga highlight niya talaga, sabi niya sa introduction, ay na dahil sinasabi ang mga mangangalon niya ay kailangan batuhin, gagawin niya yon. So, may kautusan kasi na kailangan mong mag-stone ng adulterers kapag ito'y sila'y nahuli, so yun daw ang iyong gagawin. At nung hinanap ko talaga, dahil nakita ko nung libro na yon, tumalon ako dun sa part na gagawin niya na yon, yung stoning adulterers. So, ginawa niya yun around day 65, bandang ganun. Tapos, sabi niya, ay talagang nag-struggle siya na gawin sana yun. So, suot-suot yung kanyang funny robe at yung kanyang, meron siyang patubong balbas. At sabi niya, maglalakad siya sa New York at alam niya na madami ditong adulterer. So, pwede naman tumambay lang siya sa labas ng isang club, ganun. At maghahanda na siya na mambato. Pero, siyempre, labag sa loob niya na gawin actually yon. So, ang naisip niya ay, hindi naman daw kasi nilinaw kung ano yung size ng bato. So, kumuha siya ng maraming pebbles at nilagay niya sa kanyang bulsa. Pero sabi niya, kahit yun ay nangangamba pa rin siyang gawin. Hindi pa rin niya magawa na mambato ng maliliit na bato. Kaya, ang pinaka ginawa na daw niya ay nagpapanggap siya na papatid at nahuhulog niya dun sa sapatos. So, pag mayroong isang mga lumalabas doon na halatang mga adulterer daw, ay magpapanggap siyang, yun. So, nalaglag dun sa sapatos, pupulutin niya, magsosorry pa daw siya pagkatapos. Ay, sorry, ganyan. Sabi, anong meron? Ba't ka nakabihis ng ganyan? Tapos minsan pinapaliwanag niya, I am stoning adulterers. So, ito ay isang maling pag-unawa at katawa-tawa sa atin, pero minsan ay nakakagulo sa isipan ng mga tao. At ito nga yung sinasabi ng mga nag-uusap na hindi naman mananampalataya, noon daw binasa nila
ang banal na kasulatan, naisip nila na mukhang hindi nga ito dapat sundin at hindi ito dapat seryosohin. Kung ganito ang mga pinag-uutos sa akin, na kailangan kong mag-stone ng adulterers, na kailangan kong hindi kumain ng seafood sa kung anumang dahilan, ay parang hindi ko naman dapat ito seryosohin. Bakit ito sinoseryoso ng mga Kristiyano? So, ito ay nagiging katitsuran ng marami, pero napapaliwanag nga sa atin, yung mga kautusan na iyon ay parang yung tulad ng mga rules na ganito ang gupit mo nung bata ka, ganito ang suot mo nung bata ka, ganito dapat ang iyong pananalita, ang iyong paglakad, ang oras ng iyong pagtulog. So may mga kautusan noon, nung panahon na iyon, na ibinigay lamang na parang training wheels, parang mga regulations para sila'y maturuan for a while. Kinikilala ito sa ating Reformed Confessions, binibigyan ng categories sa chapter 19 of our Confession of the Law of God. So meron sa mga batas ng Diyos na tinatawag na ceremonial laws. So yung ceremonial laws ay mga utos ng Diyos tungkol sa pag-aalay ng kambing, kapag ikaw ay nagkasala, kung paanong kapag ikaw ay nakahawak ng patay na katawan o ng babaeng dinudugo, ay ikaw ay ceremonially unclean. Kaya meron kang mga seremonyang kailangang pagdaanan bago ka makasama muli doon sa pagsamba ng bayan ng Israel. So, itong mga kautusan na ito ay ceremonial laws at ito ay mga pambatang katuruan lamang. They were illustrative lessons in a way na hinahanda lamang sila na matutunan ang mga katotohanan tungkol sa pagdating ni Kristo. So, nung time na dumating na si Kristo, ang mga ceremonial laws ay hindi na kailangan pang sundin. So, hindi ito inconsistency on our part na para bang ini-ignore lang natin yung mga kautusan sa Old Testament na tingin natin hindi maganda. Hindi ganon, kundi nakita natin na sila ay may layunin nung panahon na yon at yung layunin na yon ay natapos na at hindi na ito kailangan pang magpatuloy. Ganon din ang ilang mga tinatawag na judicial laws or civil laws na ibinigay ng Diyos. Dahil yung Israel ay pinamamahalaan ng Diyos mismo, ang ilan sa kanyang mga pag-uutos ay parang mga paano palakarin itong gobyerno. So yun ay halimbawa yung kautusan na babatuhin yung mga adulterer, ganoon din na babatuhin din ang mga sumasagot sa kanilang mga magulang. Yun ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan noon ay stoning, babatuhin ang mga lumalabag sa Sabat. So yung ganong klaseng mga kautusan ay civil law at ito ay utos na binigay ng Diyos noong panahon lamang na ang bayan ng Diyos ay nasa ilalim ng pamamahala ng gobyerno ng Israel. At nung ito ay lumipas na at hindi na yun ang kumakatawan sa bayan ng Diyos, hindi na yung bansa, kundi ang iglesia, ay hindi na mag-a-apply yung mga kautusan na judicial or civil. So again, ito ay hindi inconsistency o pumipili lang tayo ng gusto nating kautusan, ay nakikita natin na itong mga kautusan na ito were elementary principles. Principles na ibinigay noong wala pa sa tamang edad ang iglesia ng Diyos at sila'y tinuturuan pa lamang kung paanong mamuhay. So, kung ito ay maunawaan ng mga taga-Galacia, ay hindi sila matutukso na makitang ito yung pagiging anak ng Diyos. Ito siguro yung paglilinlang na ginagawa ng mga Judaizers sa kanila. Ngayon gusto niyang maging anak ng Diyos. Kung titignan niyo ang lumang tipan, ito ang ginagawa ng lahat ng anak ng Diyos. They observe days and seasons and months and years. They undergo circumcision. They follow all these ceremonies. At they live a certain culture and lifestyle. So, kung yun ang makikita mo sa Old Testament
na pagiging anak ng Diyos ay ito ang kailangan nyo nang gawin ngayon. Pero ito nga ang pinapaliwanag ni Pablo, yung Israel under the Old Testament was a time that they were no different from a slave because they were still children. Ito ay ang pagkabata ng iglesia at hindi pa sila handang maging tagapagmana. Pero sinasabi nga ni Pablo na dumating na ang panahon na sila ay the fullness of time had come. Ang tinatawag niya doon ay pagdating ni Kristo. At ito naman ang ipapaliwanag niya dahil itong Israel nga ay hindi ang tugatog ng pagiging anak ng Diyos. Itong pagiging mananampalataya, yan ang pagiging anak ng Diyos. At hindi dapat natin ipaglito na ikaw anak ng Diyos, magpapaalipin ka at tingin mo doon sa alipin, yun ang pagiging anak ng Diyos. Sinabi niya dito at pinapaliwanag niya, when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Dito ay pinapakita naman niya kung ano nga ang kalayaan na meron ang mga anak ng Diyos kung sila'y sumampalataya kay Kristo. Ito din yung napag-aralan na natin noon sa mga nakaraang talata na sa pananampalataya lamang ay natanggap na nila ang banal na Espiritu, natanggap na sila na kinukup na silang anak ng Diyos at hindi na sila dapat mangamba pa na sila'y itatakwil ng Diyos kung sila'y magkulang sa pagsunod sa kanyang kautusan. Dito ang binigay niyang larawan ay sinabi niya, when the fullness of time had come, God sent forth His Son. So, merong anak ang Diyos noon pa lang una, bago pa siya ipadala, bago ipakilala sa atin, ang anak ng Diyos, si Jesucristo. Yun ang nag-iisa, only begotten and beloved of the Father, Jesus Christ. At ang nangyari, yung mga alipin ay gusto sa kanyang biyaya at awa, gustong kupkupin ng Diyos, gustong patawarin at bigyan ng kaligtasan. So ang ginawa ay, yung nag-iisang anak na kanyang iniibig, siya ang ipinadala at inako yung lugar noong mga alipin upang yung mga nasa ilalim ng pagkaalipin ng batas, sila ang kupkupin na maging anak. So, yung paraan ng pagkakasabi ni Pablo actually ay, di ba hindi natin makikitang dinidiretso niyang paglinawin. Galing. Dito sa pinaliwanag ni Pablo, hindi niya nilinaw ng diretsyo kung paano nangyari na nung pinadala si Kristo ay nagkaroon ng pagkukupkop. Ito ay madalas niya nang sabihin naman na sa pamamagitan ng pagkabuhay ni Kristo, pagtupad ng batas at pagkamatay sa krus, ang lahat ng sumampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng pag-ibig at pagpapatawad mula sa Diyos. Ito ay hindi niya nilinaw dito. Ang ginawa lang niya ay ipinunta niya ang isang larawan na yung anak ay ipinadala upang yung mga alipin ay maging anak. So, may pinapakita siya agad na contrast, yung substitution na nangyari sa pagpapadala ng Diyos sa kanyang anak. At parang sinasabi dito ni Pablo ay ganito ang pribilehiyo, ganito ang katiyakan ng mga anak ng Diyos na sumampalataya sa Kanya. Ay parang ikaw ngayon ay nasa lugar ng Kanyang beloved Son. Nagkaroon kayo ng substitution at kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa Kanyang anak mismo ay ipinapataw sa mga mananampalataya. Bagamat sila ay
makasalanan. Ito ang mahiwagang ebanghelyo na ang mga makasalanan na dapat ay parusahan, ang mga makasalanan na naging sanhi ng kamatayan ni Kristo. Sila ay iibigin ng Diyos ng kanyang pag-ibig na ibinibigay kay Kristo. Ito nga ay magandang naibigyan ng expression ng isang theologian, si Mark Jones, sa isang article sa online lang. Ganito na mag-publish ngayon ng mga theologian. Dati laging libro pero ngayon ay mga blog na lang. So, sa isang blog na ang title ay Does God Hate the Sin and Love the Sinner? Ay hinimay-himay niya yung complications of thinking that way. At actually, ina-affirm niya yun na God hates the sin and love the sinner. Pero ang isang pinapaliwanag niya ay ganito katiyak ang ating, ganito tayo pwedeng maging tiyak sa pag-ibig ng Diyos sa atin dahil tayo ay iniibig niya kay Kristo. Ang nakikita niya ay si Kristo at mauuna pang magalit ang Ama sa kanyang anak bago siya magalit sa mga mananampalataya. Kailangan munang kamuhian ng Diyos si Kristo at itakwil si Kristo bago niya itakwil ang mga mananampalataya. Kasi nga si Kristo ang namamagitan sa mga makasalanan at sa Ama. Dahil namamagitan si Kristo ay dumadaan, tayo ay nakakalapit sa Ama sa pamamagitan ni Kristo at tayo ay naiibig ng Ama sa pamamagitan ni Kristo. At kaya ngayon isang magandang consolation sa atin, isang magandang comforting truth for us na hindi maitatakwil ng Diyos ang kahit sinong mananampalataya sapagkat ang nakikita nga niya ay si Jesucristo. Ito ay binibigyan din ng expression ng Heidelberg Catechism. Merong part sa Heidelberg Catechism na pagpapaliwanag ng Apostles' Creed. At sa Apostles' Creed, isa sa mga sinasabi natin ay na I believe in the forgiveness of sins. So, may tanong sa Heidelberg Catechism, what do you believe about the forgiveness of sins? At sabi niya that through Christ, I am forgiven and I will never enter into judgment. Ganito ka sigurado ang isang mananampalataya na nasa, kung siya ay kumapit kay Kristo, si Kristo ay tumatakip sa kanyang kasalanan. Isa ngang paborito kong hymn, pag tinatanong ako kung ano ang paborito kong hymn, isa ang sagot ko ay Rock of Ages. At ito ay sinulat ni Augustus Toplady. At dito ko lang natutunan actually na may isa pa siyang kanta. Akala ko yun lang talaga ang nanatili niyang kanta. Yung isa pa niyang kanta ay dito ko unang narinig, yung A Debtor to Mercy Alone. At nung una kong napakinggan yun, dahil unang beses ko nga siyang nalaman, ay binabasa ko lang yung lyrics at nagulat ako dun sa pagkakasabi ng isang linya kasi sabi niya ay, the terrors of law with me can have nothing to do. At yun actually ay isang bagay na kaya kong sabihin. Hindi kagulat-gulat sa akin yung part na yun. Pero ang kinagulat ko ay sinabi kasi nung linya ay hindi lang the terrors of law with me can have nothing to do, kundi the terrors of law and of God with me can have nothing to do. Like, wala akong ikatatakot sa Diyos. Yung Diyos mismo sa kanyang kapangyarihan, in sovereignty, in holiness, ay walang magagawa sa akin. Parang ganun ang gustong sabihin nung awit at ako'y medyo naskandalo sa pagkakasabi niya. Pero alam ko, sa pag-unawa ko ng Ebanghelyo, na yun nga ang pangako sa atin, na wala ka nang ikatatakot pa sa harap ng Diyos. You will never enter into judgment because God has forgiven you in Christ and has adopted you in Christ. At ito ang magandang maunawaan sana ng mga taga-Galacia na ipinapaliwanag ni Pablo, kaya niya ito sinulat. Ang mga pinaglinaw pa niya, hindi lang na nagkaroon ng substitution between the Son and those believers, kundi ibinibigay yung Spirit of His Son. Ngayon, madalas na tawagin yung Spirit na Holy Spirit or the Spirit of God.
Pero dito nga ay gustong i-emphasize ni Paul na ito ay the Spirit of His Son. No, na ito ay kung ano yung pribilehiyo natin bilang mga mananampalataya, tayo ngayon ay mga anak. At yung Spirit of His Son ay pumapasok daw sa ating mga puso, crying, Abba, Father. Tinuturuan tayo na makalapit sa Diyos at tawagin siyang Ama. Sa Old Testament, siguro mabibilang mo ng mga 4 na beses lamang sa Isaiah, sa Psalms, may 2 beses yata sa Isaiah at sa Psalms, na tinawag ang Diyos na Ama. Ang mga Israelita, bagamat nakikita nila ang kanilang special place in God's plan, ay hindi nangangahas na tawaging Ama ang Diyos. Pero pagdating nga dito sa bagong tipan, yun ang turo ni Jesus, tawagin nyo siyang Ama. Yun yung kanyang panalangin, when you pray, say, Our Father. Angkinin nyo siya bilang inyong Ama. At dito sinasabi rin ni Pablo, kaya ito, the Spirit of His Son, ay inilalagay sa atin at nagkakaroon tayo ng, at yung Spirit mismo, hindi lang na tayo ay binibigyan ng kapangyarihan or tapang, kundi the Spirit in us, siya ay nag-intercede for us. So, si Kristo na mamagitan, yung Espiritu na mamagitan, at nanalangin para sa atin, at tumatawag doon sa Ama na makilala din tayo bilang kanyang anak. At ganito ang katiyakan na meron tayo bilang mananampalataya, kaligayahan na meron ng lahat ng naligtas, na siya'y nangako na ikaw ay kanyang kukupkupin, kikilalanin na anak, at dahil dito ikaw ay makatitiyak, anuman ang iyong pagsuway, hindi kanya itatakwil, kundi mananatili ang kanyang pagpapatawad at pag-ibig sa iyo. Kaya ito ang basihan kung paanong sinasabi ni Pablo na ito ang ating kalagayan. Yung nakikita niyong Israel in the Old Testament, that was a time of slavery. At ngayon kayo na mananampalataya ay buong-buong tagapagmana, tiyak sa pag-ibig ng Diyos, tiyak sa pag-ibig ng Ama, at kayo kinikilala ng anak. At kaya hindi na dapat kayo mangamba, hindi kayo dapat na matakot, hindi nyo dapat katakutan ang Diyos Ama. Kaya sinasabi nga na, sabi sa Hebrews, na we should approach the throne of grace with boldness dahil merong tagapamagitan sa atin at yun ay ang anak niya mismo na kanyang kinalulugdan. So kung ito ang ating pangahawakan, hindi tayo mapupunta dito sa kinalagyan ng mga taga-Galasya na handa na silang tumalikod doon sa Ebanghelyo. At natutokso nga sila na sa kanilang isipan, ito ang tamang gawin. Magpasailalim muli sa pagkakaalipin sa batas. Pero isa sa mga dapat nating matutunan at mas mapapaliwanag yun sa mga susunod na kabanata at meron ding ilang pang mga bahagi ng sulat ni Pablo na mas nagpapaliwanag na ito, na hindi naman isinasantabi na ang buong kautusan ng Diyos, hindi naman nawawala na ang ating mga tungkulin at wala na tayong kailangang gawin ngayon na tayo ay mananampalataya. Pero ang sinasabi dito sa atin na dapat maging maliwanag sa atin, ang pagsunod sa batas ay ibang-iba na, hindi na katulad nung pagsunod sa batas nung tayo ay mga alipin, kundi pagsunod sa batas ngayon na tayo ay mga anak. At ito ay malaki ang pagkakaiba. Binibigyan ito ng pagpapahayag ng 1689 Confession sa chapter 21 on Christian Liberty, paragraph 1. Sabi, the liberty which Christ hath purchased for believers under the gospel consists, madami ganun ka tayo kalaya sa Ebanghelyo. At yung huli sa paragraph na yon ay dito sa ating kalayaan kay Kristo sa Ebanghelyo, we have free access to God and we
Now yield obedience. So hindi ka na susunod, kundi you do still yield obedience. We yield obedience unto Him, not out of a slavish fear, but a childlike love and willing mind. So, yung dating pagtupad sa batas, at ito yung sinasabi ni Pablo na huwag niyong balikan, ay nagpapasailalim ka at sumusunod ka sa batas out of slavish fear, na tingin mo ay itatakwil kang alipin ka kung hindi mo gawin ang mga ipinag-uutos. Yun ang pangamba ng alipin. Dahil hindi naman siya parte ng pamilya, nung tahanan, kailangan ay siya'y masigasig sa paggawa ng lahat ng ipinag-uutos sa kanya. Kundi wala siyang silbi at siya itatapon o ibebenta. So kailangan, yun ang slavish fear, natatakot siya na baka siya'y itakwil. Pero sinasabi na sa Ebanghelyo, we yield obedience not out of a slavish fear, but a childlike love and willing mind. So, ito yung pagkakaiba, we are no longer slaves as believers. Hindi tayo nangangamba na tayo itatakwil sa ating pagsuway, kundi mayroong assurance na yung ating maliliit na mga attempt to do His will, at kahit na pamali-mali tayo, patisod-tisod tayo, ay tinitingnan tayo ng Diyos ng may pag-ibig na parang ama na handang patawarin ang pagkakamali ng kanyang anak at handang maggabay na tulungan sila na lumago pa nga at matutong mas magawa ang kanyang mga ipinag-uutos. Ito nga ang pinapahiwatig doon sa pangako ng bagong tipan sa Jeremiah chapter 31 na sinabi, I will make a new covenant with them. At hindi na tulad nung dating covenant na kanilang sinuway lamang. Ang bagong tipan na aking gagawin, I will write the law in their hearts. I will cause you to walk in my ways. Sa Ezekiel, I will give my spirit to you and cause you to walk in my ways. So dati sa slave na noong ang relasyon natin sa batas ay pagiging alipin, ang kailangan gawin mo yun, kundi ikaw ay hindi katanggap-tanggap. Pero ngayon na ikaw ay anak na, ay ang sabi, siya mismo ang magbibigay ng espiritu, magbibigay ng kalakasan, at maggagabay sa iyo sa gitna ng iyong mga paulit-ulit na pagsuway, pagtalikod, pagkakamali sa iyong pagtupad. Siya ang gagabay sa iyo na magampanan ang lahat ng iyon. At ito ang kaligayahan na meron tayo sa Ebanghelyo. Nawa nga kung meron pa dito sa amin na sumasama sa amin na hindi pa sumasampalataya, makita nyo sana kung anong ligaya ang meron sa pagiging mananampalataya. Hindi ito pagpapaalipin sa mga bagong batas na makikita nyo dito sa Biblia. Hindi ito pagpapaalipin sa mga kautusan na ayaw nyo lang gawin pero kailangan nyong sumama sa amin. Ito ay pagiging bahagi ng anak ng Diyos at pagiging sigurado sa kanyang pag-ibig at pagpapatawad. At ito nga ang kaligayahan na meron ng lahat ng tao sana na pwede nating makamtan kung tayo sasampalataya lamang. Ikaw ay pinakamasahol mang makasalanan sa mundo. Kung ikaw ay sumampalataya, ikaw ay tiyak sa pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay namamangha sa iyong biyayang kaligtasan na nagliligtas sa mga makasalanan, bagamat sila'y nagpapatuloy sa kanilang pagsuway sa iyong kautusan, bagamat hindi pa rin nila natutupad ang iyong kalooban. Sa iyong awa at biyaya ay binibigyan mo sila ng pananampalataya, binibigyan mo sila ng pag-ibig, at ginagabayan mo sila na matutungang mamuhay ng tama, ng buong kaligayahan sa iyong harapan. Nawa nga Panginoon ay patuloy mo pa kaming turuan ng katotohanan na kami na mga mananampalataya ay tinanggap mo na bilang iyong anak
at pinangakuan ng iyong pag-ibig at pagpapatawad. Nawa nga ang pangakong ito ay aming panghawakan ng buong kumpiyansa at ang kaligayahang ito ay hindi na maalis sa amin upang sa gayon ay hindi kami malinlang ng kahit anong maling katuruan, madalas sa mga hungkag na ebanghelyo at nawa nga Panginoon mapanatili kami sa tanging daang ito ng kaligtasan at mamuhay sa pananampalataya lamang sa kaligayahan ng pagsunod sa iyo at pag-ibig sa aming kapwa. Dinadalangin namin na sa lahat pa ng aming gagawin sa araw na ito, patuloy mo kaming gabayan at pagpalain sa pamamagitan ng iyong salita at maging sa aming pagsama-sama na ang bawat isa sa amin ay maging iyong kasangkapan ng iyong biyaya at awa upang maipahiwatig sa bawat isa sa amin ang katotohanan ng iyong ebanghelyo at lalo pang maitanim sa aming mga puso ang pagkamangha sa iyong biyaya. At nang sa gayon nga, Panginoon, ay sa mga araw pandarating ay matibay kaming nakakapit lamang sa assurance na ito na ibinibigay mo sa amin at kami lalakad ng may pasasalamat at kaligayahan na gawin ang naayon sa iyong batas. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.